The Eternal Bloodline. Kabanata 39. Ang unang nakarating sa tuktok ay walang iba kundi si Bia. Halos lumuwa ang mga mata ni Kyle nang makita kung gaano kahirap na abot ni Bia ang tuktok ng Golden Stairway. Hindi lang siya marami ang nagulat. Dilat din ang mga mata ni Lara at Mia na nakatayo sa tabi niya habang nakatingin kay Bia na proud na nakatayo sa taas ng Golden Stairway. Damn! Ang ibong ito na parang Phoenix Potential ay plus triple S rank. Ungol ni Kyle sa loob-loob habang nakatingin kay Bia na may bagong tingin. Noong una, akala niya ay aabot siya sa plus S rank in the future dahil kahit mukhang normal na ibon si Bia sa huli ay isa siyang Phoenix. Ngunit ngayong nakikita siyang nakarating sa tuktok ng napakadali, tuwang-tuwa si Kyle. Sino ba naman ang hindi magkakagustong magkaroon ng bonded beast na may plus triple S rank potential? Well, hindi ko na siya gagamitin bilang pain. She is too precious. It would be a huge loss kung may nangyari sa kanya. Napalingon si Kyle sa paligid na may pagmamalaki ng ngiti at nakita niya ang maraming tao na nakatingin din kay Bia. Ang iba ay nagulat habang ang iba ay kumikislap ang mga mata. Ha! Kumikislap na mata. Naningkit ang mata ni Kyle nang makita ang ilang tao, demi-human at duwende na nakatingin kay Bia na may mga matako na mata. Ang hitsura sa kanilang mga mata ay halos kapareho ng hitsura noong unang nakita ng lahat ang libu-libong mga kayamanan na lumulutang sa itaas ng gininto ang hagdanan. Ano ba? Hindi ko naisip ang bagay na ito. Matapos niyang makita ang mga taong nakatingin kay Bia ay medyo nabahala si Kyle. Nawala rin ang kanyang kaligayahan. Ngayong nahayag na ang talento ni Bia, ang mga taong nakakita sa kanya ay tiyak na mahihirapan sa kanya sa hinaharap. Isa pa, lahat ng taong nakatitig kay Bia ay galing sa iba't ibang kaharian. Pagkatapos nilang umalis sa tore ay malamang nasasabihin nila sa kanilang mga matatanda o pinuno ang tungkol sa bagay na ito. Sa silangang kontinente, ang mga nakagapos na hayop ay hindi bihira ngunit ang paghahanap ng isang may talento ng plus triple S rango ay halos imposible. Kahit na ang lahat ng kaharian ay may mapayapang relasyon sa isa't isa sa ngayon ngunit hindi sila magdadalawang isip na atakihin ang isa't isa para sa isang bagay na kasing halaga ng isang plus triple S rank beast. Not to mention, baka madudurog ang isang mahina gaya ni Kyle para lang makuha nila si Bia. Habang si Kyle ay pawis na pawis habang iniisip ang malungkot niyang kinabukasan. Narating din ni Gian ang tuktok ng Golden Stairway. Pagkatapos ni Gian, nakarating din sa taas si Alec. Samantala, huminto sa 97% mark ang duwende na nakasuot ng maskara. Sinisikap ng duwende ang kanyang makakaya upang umaban pa ngunit pagkatapos niyang umakyat sa isa pang hagdanan ay bumigay ang kanyang mga tuhod. Gayon din, nagsimula siyang dumuyugo mula sa kanyang ilong at bibig. Sa huli, sina Bia, Gian at Alec lang ang nakarating sa tuktok. Nakangiting tumingin ang matanda sa lahat kasama na ang mga nakatayo sa taas bago iwinagayway ang kamay. Sa sandaling iwagayway ng matanda ang kanyang kamay, maliban sa tatlong individual na nakatayo sa itaas ay nawala ang lahat. Nilinggan ni Bia kung saan nakatayo si Kyle kanina lang at nagpanik. Hindi niya naramdaman ang presensya niya. With a worried expression, she flapped her wings and started flying while shouting inside her mind. Kyle! Kyle! Okay lang ako. Nang umalangaw-ngaw ang isang mahinahong boses sa kanyang ulo, sa wakas ay kumalma siya. Natarante rin sina Gian at Alec nang makita nilang naglalaho ang lahat pero nagsimulang magsalita ang matanda. Huwag mag-alala, ayos lang sila. Nakukuha lang nila ang kanilang mga gantimpala. Sa wakas ay nabitawan ng matanda ang armor na kanyang pinakintab at nagsimulang lumutang patungo sa tuktok ng Golden Stairway habang seryosong nakatingin kina Alec at Gian. Kayong tatlo lang ang nakarating sa tuktok ng gininto ang hagdanan at ayon sa mga patakaran maaari kang pumili ng kahit ano mula sa mga kayamanan na lumulutang sa sahig na ito. Tandaan, isa lang ang mapipili mo. Kaya pumili ng matalino. Habang nagsasalita ng seryosong tono, ilang segundo lang ay dumating na sa harapan nila ang matanda. Nang makita ang matanda na kanina ay masyadong mabagal ay biglang sumulpot sa kanilang harapan sa loob ng isang segundo, pinaikit ni Bia ang kanyang mga mata at nagmamadaling ipinaalam kay Kyle. Kyle, itong matandang ito ay masyadong kaina-hinala, mag-ingat ka. Ano? Isa ngayon ng matanda ay mas mabilis pa kaysa sa isang plus S rango na malayong kaibahan sa dati kung saan mukhang mamamatay siya anumang segundo. Oh! Habang kausap niya si Kyle. Nagtataka namang tumingin ang matanda kay Bia at seryosong nagsalita. Bata!
Ito ang unang pagkakataon na naabot ng isang nakatali na hayop ang tuktok ng gininto ang hagdanan ng walang kasama nito. Kaya, ano ang pipiliin mong gantimpala? At saka, pupunta ka ba sa susunod na palapag o samahan ang iyong kaibigan na hindi nakapasa sa pagsubok? Tumingin si Bia sa matandang Ma at pumikit bago nagmamadaling ipinilig ang kanyang maliit na ulo. Siyempre, hindi siya pupunta sa susunod na palapag. Hindi siya nagmamadaling mamatay. Isa pa, sa ilang kadahilanan, alam niyang mas makikinabang siya kung mananatili siya kay Kyle sa halip na mag-isa sa susunod na palapag. Tumingin ang matanda kay Bia at nagtaas ng kilay. Nararamdaman niya ang banal na enerhiya sa loob ng katawan nito ngunit hindi niya sinabi ang kanyang opinyon at bahagyang ginalaw ang kanyang mga daliri. May lumabas na maliit na golden portal sa likod ng matanda na napatingin kina Alec, Jen at Bia. Bilisan mong piliin ang iyong reward at pumunta ka. Dadalhin ka ng portal na ito sa ikapitong palapag. Tumingin si Alec sa matanda at tumango. Hindi man lang naghintay ng isang segundo ay itinuro niya ang lumang espadang lumulutang sa gitna ng libu-libong kayamanan. Bahagyang umiling ang espada at nakarating sa harapan ni Alec na nakangisi. Sa sandaling hinawakan ni Alec ang espada ay isang notification ang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata. Mission. Zo. Ipasok ang Tower of Opportunity, at kunin ang artifact na Sword of Power, bago ang sinuman. Nakumpleto. Gantimpala. 2 pinarami ng pagtaas ng mga sub-rango. 1 pinarami ng S-rango na kasanayan. Lumawak ang ngiti ni Alec. Nagmamadali niyang tiningnan ang talim ng espada na medyo luma na bago ginamit ang kanyang husay sa pagtatasa sa espada. Pangalan, Espada ng Kapangyarihan. Sa kasalukuyan, unbonded. Rango, walang rango, growth type weapon. Espesyal, minsan ay kabilang sa isang makapangyarihang individual na nagligtas sa mortal na mundo mula sa masasamang nilalang. Ito ay hindi nababasag dahil ito ay huwad mula sa isang banal na metal na tinatawag na methrine. Error. Sinusubukang hanapin ang dahilan. Naglo-load. Error. Wala nang ibinigay na impormasyon. Huminga ng malalim si Alec nang tingnan niya ang mga katagang growth type weapon. Ang espada ay kamangha-mangha. Ito ay isang sandata na maaaring iugnay sa may-ari. Kahit na nawala ito sa hinaharap, mahahanap lang ni Alec ang lokasyon nito sa pamamagitan ng koneksyon. Halos, lalago lang ang espada kasama si Alec. Ngayon ay wala na siyang pakialam kung masira ang kanyang sandata o makakuha ng bagong sandata. Habang hawak ni Alec ang espada ay nagtatakang tumingin sa kanya ang matanda. Anak, sigurado ka bang gusto mong kunin ang espadang ito? Luma na ang espada, kahit ako ay hindi ko alam ang pinanggalingan nito. Isa pa, marami pang mas malalakas na sandata ang nasa paligid mo. Napatingin si Alex sa matanda at nagmamadaling niyakap ang espada. Hindi, gusto ko ang isang ito. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay natapos niya ang isang misyon. Walang paraan na mabitawan niya ang espada. Nagkibit balikat ang matanda at tumingin kay Gian na pumili ng plus double S rank wand. Mage si Gian kaya wala siyang pakialam sa espadang hawak ni Alec. Matapos mapili ng dalawa ang kanilang gantimpala ay sinenyasan sila ng matanda na umalis sa sahig. Nagkatinginan sina Alec at Gian. Sila lang ang umaasenso sa susunod na palapag. Matapos tumango sa isa't isa ay humakbang silang dalawa sa loob ng golden portal na nasa likod ng matanda at nawala sa sahig. Napatingin naman ang matanda kay Bia na nakatitig sa isang bilog na apoy na kasing laki ng kamao. Bata, ang orb na tinatitigan mo ay pag-aari ng isang plus double S rank fire monster. Gusto mo bang kunin? Mainit ang boses ng matanda. Mula sa simula hanggang sa huli ay hindi siya nagsalita ni minsan ng galit. Napatingin si Bia sa matanda at pagkatapos ng ilang sandali ay tumango ito. Nagsimulang lumutang ang orb at lumitaw sa harap ni Bia. Nagpa siya siyang i-absorb ang fire orb dahil tiyak na magiging kapaki-pakinabang ito sa kanya dahil isa siyang fire phoenix. Ngayon, ibabalik kita kung nasaan ang kaibigan mo. Ngumiti ang matanda at bumungad sa harapan ni Bia ang isang maliit na puting portal. Tinanguan ni Bia ang kanyang maliit na ulo at pumasok sa portal, naiwan ng matanda na nag-iisa muli. Buntong hininga. Ngayon ay magtatagal bago lumitaw ang ibang tao sa aking sahig. Samantala, matapos mawala si Kyle sa hagdanan ay lumitaw siya sa loob ng isang puting silid na puno ng mga kayamanan. Nagulat si Kyle nang biglang sumulpot sa loob ng isang lugar na hindi pa niya nakikita pero may pamilyar na matandang boses ang umalangaw-ngaw sa loob ng kwarto.
Maaari kang pumili ng alinman sa mga kayamanan na nasa loob ng silid na ito. Matapos marinig ang boses, nakahinga ng maluwag si Kyle at nagsimulang tumingin sa paligid ng silid. Ang sabi ng boses ay isa lang ang mapipili niya, sigurado rin siya tulad noong nakaraan na hindi niya makukuha ang higit sa isa kahit na gusto niya. Habang lumilingon-lingon si Kyle, narinig niya ang pag-aalalang boses ni Bea sa kanyang ulo. Kyle! Kyle! Napangiti siya nang marinig ang panik na boses nito bago sabihin sa kanya na ayos lang siya. Nag-aalala si Kyle tungkol sa oras kung kailan malalaman ang potensyal ni Bea sa labas ng mundo ngunit itinapon niya ang pag-iisip sa likod ng kanyang isip. Sa ngayon, walang nakakaalam kung sino siya, pagkalabas ng tower ay itatago na lang niya ang kanyang identity. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay nakita na ni Kyle ang kanyang hinahanap at nagningning ang kanyang mga mata. Sa daan-daang mga kayamanan na nakatambak sa paligid ng puting silid, nakita niya ang isang transparent na kahon na puno ng walang kulay na mga bulaklak. Matapos tingnan ang mga bulaklak saglit at makumpirmang ito nga talaga ang elixir of life, ay agad na kinuha ni Kyle ang transparent box. Hindi man lang niya sinulyapan ang iba't ibang plus S rank artifact at skill core na nasa paligid niya. Napatingin si Kyle sa box na puno ng 9 leaves flowers. Nakaramdam siya ng saya. Ngayon ang kanyang mga kapatid ay maaaring mailigtas. Sa wakas ay kumpleto na ang pangunahing dahilan kung bakit siya pumasok sa tore. Maingat niyang inilagay ang kahon sa loob ng storage ring na suot niya bago nakita ang kakaibang pinto sa dulo ng silid. Lumapit si Kyle sa pinto at pagkatapos muli niyang lingunin ang puting kwarto ay pumasok siya sa pinto at nagdilim ang paningin niya. Makalipas ang ilang segundo, sa wakas ay may nakita na rin siya. Pamilyar ang bagong tanawin sa paligid niya. Isang malaking kagubatan na puno ng malalaking matinik na puno. Sigh, nasa first floor na naman ako. Napabuntong hininga si Kyle. Medyo nadismaya siya dahil hindi siya naka-advance sa next floor. Tapos biglang sumili ang evil smile sa labi niya. Hehe, baka pagsisihan ng matanda na pinapunta ako dito dahil walisan ko itong sahig. Agad niyang inilabas ang lumang mapa mula sa kanyang storage ring at tiningnan ito ng kumikislap na mga mata. May 2 buwan pa bago muling magsara ang tore, kaya gusto niyang sulitin ang natitirang oras. Hindi man lang napansin ni Kyle kung paano lumipas ang 4 na buwan sa isang kisap mata. Pagkalipas ng 2 buwang pagrim, lahat ay malamang na itatapon sa labas ng tore. Biglang out of thin air, isang maliit na puting portal ang lumitaw sa harap ni Kyle at si Bea ay lumipad palabas mula sa portal na may isang fire orb. Bea! Excited na sigaw ni Kyle habang nakabukaka ang mga braso para yakapin si Bea. Gusto niya talagang sumigaw, sa wakas nandito ka na. My dear plus triple S rank birdie, pero kinontrol ang sarili. Napatingin si Bea kay Kyle at agad na lumipad papunta sa kanya bago huminto sa harapan niya. Ako ay sisipsipin ang ubod ng apoy. Malamang ako ay makakalusot sa susunod na ranggo. Kaya ingatan mo ang aking paligid. Matapos utusan si Kyle na nakabukaka pa rin ang braso, tumalikod siya at umupo sa ibabaw ng malapit na puno para ay absorb ang ubod ng apoy. What the? At least give me a huge. Alam mo namang na-miss kita ng sobra. Napatingin si Bea kay Kyle nang singkit ang mga mata. Di ba kanina lang tayo nagkita? Bakit bigla mo na lang akong na-miss? Bakit kakaiba ang ugali mo? Buntong hininga. Isang buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Kyle nang tumalikod ito para bantayan ang kanilang paligid. Napakahirap gawin si Bea na kanyang eksklusibong plus triple S rank warrior kung isasaalang-alang ang kanilang kakilakilabot na kasaysayan. Samantala, sa ikapitong palapag. Matapos makapasok sa Golden Portal, nakita ni Alec ang sarili sa loob ng bagong kapaligiran. Sa sandaling lumabas siya sa portal, naramdaman niya ang isang nasusunog na sensasyon sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa isang maliit na panginginig, nagmamadaling pinahira ni Alec ng mana ang kanyang mga paa at tumingin sa ibaba. Free Web Eta Oval. CM. Pulang-pula ang lupa at nakikita rin niya ang ilang apoy na lumalabas mula sa pulang lupa. Biglang may dumating sa tabi niya. Dali-dali namang lumingon si Alec at nakita si Gian. Napatalon si Gian nang makarating siya sa tabi niya. Ano ba? Bakit ang init ng lupa? Pareho silang tumingin sa paligid na may mga nanlilisik na mga mata. Walang mga puno, walang mga halaman. Madilim ang langit na puno ng nagliliwanag na ulap. Sa di kalayuan, natatanaw nila ang mga hugis kono na bulkan, lawa ng lava, at malalaking pulang batong apoy.
Mataas din ang temperatura, kaya pinagpapawisan sila ng husto sa loob ng ilang segundo. Hindi mapigilan ni Jian ang kilig habang nakatingin sa paligid nila. Ano ang gagawin natin sa lugar na ito? Sa sandaling magsalita siya, isang figure na nakasuot ng maitim na damit ang lumipad mula sa likod ng mga ulap. Ang figure ay humihikab na tila hindi interesado sa dalawang individual na kararating lang sa teritoryo nito. Agad na napatingin sina Alec at Jian sa figure. Ito ay may kayumangging balat na may dalawang itim na sungay na nakausli sa kanyang ulo. Gayun din, sa gitna ng mga mata ng figure, nakikita nila ang mga pulang linya sa halip ng mga pupil. Matapos titigan ang dalawa, nagsalita ang figure sa malamig na boses. Kahit ako na ang bumaba pero hindi ko inaasahan na may dadating sa floor na ito. Well, ngayong pareho na kayong nakatapak sa teritoryo ko hindi ko na kayo pahihirapan. Upang makapasa sa aking pagsubok, bawat isa sa inyo ay kailangang maghanap at pumatay ng 1,000 kalansay ng apoy. Pagkatapos magsalita, ang figure na nakasuot ng itim na damit ay naputol ang index figure nito at sa ilalim ng tingin ni Alec at Jian ay gumapang ang isang fire skeleton mula sa lupa. Ang mga mata ng kalansay ay guwang at ang katawan nito ay itim. Isang bola ng apoy din ang nagliliyab sa gitna ng dibdib ng kalansay. Itinuro ng figure ang fire skeleton habang nakatingin kina Alec at Jian na walang emosyon ang mukha. Sa nakikita mo na ito ay isang fire skeleton. Ang pulang fire orb na nasusunog sa gitna ng dibdib nito ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan ng skeleton. May 3 uri ng fire skeleton sa lugar na ito, bawat isa ay may iba't ibang kulay na fire core. Ang red color orb ay ang pinakamahina at ito ay halos katumbas ng isang negative D rank warrior. Ang pangalawang kulay ay asul at ito ay katumbas ng isang plus D rank warrior. Panghuli, ang mga may purple color orbs ay ang pinakamalakas na skeleton warrior. Sila ay katumbas ng isang C rank warrior. Hindi mahalaga kung anong skeleton warrior ang papatayin mo, kailangan mo lang patayin ang 1,000 sa kanila at makakapasa ka sa paglilitis. Huminto ang figure at tumingin sa duo na nilulunok ang lahat ng impormasyon. Pagkatapos mo ay maaari kang umalis sa susunod na palapag. Any questions? Nagkatinginan sina Jian at Alec. May mapait na ngiti sa kanilang mga mukha. Ano ba naman? Ang pinakamahinang balangkas ay negative D rango. Si Jian ay plus E rango lamang. Sa kabilang banda, pagkatapos matanggap ang mission completion reward mula sa system, si Alec ay direktang nakapasok sa D rank. Gayunpaman, aabutin sila ng ilang buwan para lang mapatay ang napakaraming kalansay ng apoy. Biglang nagtaas ng kamay si Jian at nag-aalangan na nagsalita. Paano ang reward? Napataas ang kilay ng lumulutang na figure sa tanong ni Jian bago nagsalita ng walang pakialam. Habang hinahanap at pinapatay ang mga kalansay ay malamang na matitisod ka sa hindi ka pani-paniwalang mga kayamanan na nakabaon sa paligid ng palapag na ito. Iyan ang iyong gantimpala. Naging pangit ang ekspresyon ni Jian. Kaya kahit na matapos ang pagpatay ng 1,000 kalansay, walang gantimpala. Isa pa, alam niya mula sa kanyang karanasan na halos wala na siyang porsyentong posibilidad na makatisad ng anumang kayamanan. Saglit na naisip ni Jian si Kyle bago umiling sabay ngiti. Si Kyle ay malamang na makahanap ng isang bagay na mahalaga kahit na siya ay maglakad-lakad sa lugar na ito. Napabuntong hininga si Jian. Medyo nagseselos siya. Samantala, ang figurang lumulutang sa kanilang harapan ay pumalakpak sa kamay nito. Wala nang tanong. Parehong tumanggo sina Alec at Jian. Pinutol muli ng figure ang figure nito at lumitaw ang 0 mark sa magkabilang pulso ni Alec at Jian. Sige, nilagyan ko ng counter ang katawan mo, sasabihin nito sa iyo ang dami ng fire skeletons na napatay mo. Pagkatapos umabot ng 1,000 ang counter ay bubuo ang portal sa harap ninyong dalawa. Dadalhin ka ng portal sa susunod na palapag. Matapos sabihin ang mga huling salita nito, ang figure ay tumalikod at nawala sa gitna ng mga ulap na may antok na mukha. Matapos mawala sa kanilang paningin ang may sungay na figure, naging pamilyar sina Alec at Jian sa isa't isa. Sila lang ang naruroon sa napakalaking palapag na ito kaya minabuti nilang gumala ng magkasama. Habang nag-uusap sila biglang nanginig ang lupa, ilang metro ang layo sa kanila at biglang gumapang palabas mula sa lupa ang isang itim na kalansay. Ang core nito ay asul. Napabuntong hininga, agad na naghanda sina Alec at Jian para sa labanan. Kailangan nilang pumatay ng 1,000 skeleton sa pinakamababang oras hanggat maaari.
para makaakyat sila sa susunod na palapag. Kasabay nito, sa unang palapag, isang maliit na shockwave ang yumanig sa isang malaking puno. Sa ibabaw ng puno ay nakaupo ang isang maliit na pulang ibon. Isang magandang gininto ang marka ng apoy ang lumitaw sa pagitan ng noo ng ibon habang siya ay hibang natawa. Kyle, diretso akong nakalusot sa plus D rank. Gayun din, ang aking mga kasanayan sa apoy ay nagiging mas malakas kaysa dati. Excited na sigaw ni Bia habang lumilipad papunta kay Kyle na nakatingin sa kanya nang nakapikit ang mga mata. Bakit maliit ka pa? Huminto si Bia at tumingin kay Kyle with a deadpan expression. Sinabi ko sa iyo na nakalusot ako at tinatawag mo itong maharlika sa akin na maliit. Agad namang nagpalit ng ekspresyon si Kyle at tumingin kay Bia habang inosenteng kumukurap ang mga mata. Congratulations. Naningkit ang mga mata ni Bia nang marinig ang hindi tapat na pagbati nito. Gamit ang isang flap, naghagis siya ng ball ang apoy patungo sa malapit na puno. Nanlaki ang mga mata ni Kyle na nakatingin sa malaking golden fireball na kasing laki ng ulo bago siya tumabi at bumangga ang ball ang apoy sa malapit na puno. Boom! Sa gulat na tingin ni Kyle, ang itaas na bahagi ng puno ay sumabog sa maliliit na piraso. Nang makita ang gulat na mukha ni Kyle, may pagmamalaki sa mukha ni Bia bago ito lumipad patungo sa kanya at umupo sa ibabaw ng kanyang ulo. Napabuntong hininga si Kyle na nakatingin sa kalahating sunog na puno. Hinaipan lang niya ang isang matayog na puno na may isang ball ang apoy. Iyon ang kapangyarihan ng hinaharap Triple S rank Phoenix. So, ano na ang plano ngayon? Matapos marinig ang sinabi ni Bia ay napangiti si Kyle. Ano pa, kukunin natin ang lahat sa sahig na ito. Gusto ko ang planong ito. Kabanata 4 na po. Ngayong si Kyle ay negative D rank at Bia ay plus D rango. Pareho silang tiwala sa kanilang kakayahan. Isa pa, kaya nilang harapin ang lahat hanggat wala silang makasalubong na halimaw sa itaas negative C rank. Parang si Kyle lang. Lumabas din sa unang palapag sina Lara, Mia, Carcel, Kelvin, Nine at ang iba pang naroroon sa ika-6 na palapag pagkatapos nilang pumili ng kayamanan mula sa puting silid. Pagkarating sa unang palapag, sa halip na madismaya o malungkot sa katotohanang hindi sila naka-advance sa ika-7 palapag. Agad silang nagsimulang manghuli ng mga halimaw at tumingin sa paligid para sa mga kayamanan. Matapos maranasan ang napakaraming mga palapag sa itaas na lahat ay malinaw na mas malakas kaysa dati. Kaya naman ang mga mapanganib na halimaw sa unang palapag ay parang mga langgam sa kanilang mga mata. Gayunpaman, maraming makapangyarihang i-boss monsters ang naruroon sa unang palapag ngunit walang sapat na tulala para lapitan ang mga halimaw na iyon. 2 buwan na lamang ang natitira bago ang lahat ay kailangang umalis sa tore. Kaya naman gusto nilang sulitin ang natitirang oras. Isa pa, hindi na sinabi ng matanda na hindi na sila makaka-advance ulit sa susunod na palapag. Malamang makakahanap sila ng puting hagdanan at pumunta ulit sa ikalawang palapag. Sa hilagang bahagi ng unang palapag, tahimik ang lahat sa paligid ng daan-daang matatayog na puno. Biglang bumaril ang isang figure mula sa isang butas na nasa gitna ng isang puno. Ang figure ay may 2 kasing laki ng kamao na kulay lila na itlog sa loob ng mga kamay nito. Sa isang mabilis na paggalaw, inilagay ng figure ang itlog sa loob ng isang bag na tela at itinali ang bag sa baywang nito habang tumatakbo ng buong bilis. Pagkaraan ng isang segundo, isang pulang ibon din ang bumaril mula sa butas ng puno. Humihingal ang ibon habang nakatingin sa tumatakbong figure. Kyle fucker mo, hintayin mo ako. Frustration na sigaw ni Bia habang minumura si Kyle. Pagkatapos ni Bia, 2 mahabang asul na ahas ang gumapang palabas mula sa butas ng puno. Parehong tumingin ang mga ahas sa umaatres na mga figure ni Bia at Kyle na may mga dugong mata. Nababalot ng yelo ang kanilang katawan. Gayun din, ang mga ahas ay may 2 hubog na sungay sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Pareho silang plus, dagdag C rango. Sa isang malaking sumisitsit na tunog, ang isa sa mga ahas ay nagpasabog ng nakapaligid na puno sa mga piraso bago sumunod sa likod ni Kyle at Bia ng buong bilis. Ang isa pang ahas ay nakataas ang ulo at isang malaking bola ng yelo ang lumitaw sa ibabaw ng ulo nito. Matapos mabuo ang bola ng yelo, buong lakas na ibinato ng ahas ang malaking bola ng yelo kay Kyle. Nagmura si Kyle, nakatingin sa ice ball na halos kalahati ng laki ng puno. Pawisan ng noo, agad niyang ginamit ang instant teleportation para mag-teleport palabas mula sa galit ng bola ng yelo. Bang!
Sa isang malakas na putok, bumagsak ang ball ang yelo sa lupa at isang malaking bunganga ang lumitaw sa lupa. Halos lahat ng kalapit na puno ay nagyelo at nagiging mga butil ng yelo bago lumipad sa paligid kasabay ng hangin. Sa pagbabalik tanaw sa pagkawasak, huminga ng malamig si Kyle. Hindi ko inaasahan na magiging ganoon kalakas sila. Matapos makita ang unang kapangyarihan ng pag-atake, nagkaroon si Kyle na humingi ng tawad at ibalik ang mga itlog ngunit alam niyang malamang nabalatan siya ng mga ahas na iyon ng buhay sa sandaling tumigil siya. Sa seryosong ekspresyon, binilisan ni Kyle. Ginamit din niya ang skill na Swift Steps. Maya-maya, may sumulpot na namang ice ball sa ibabaw ng ulo ni Kyle. Nanliit ang kanyang mga mata nang agad siyang tumalon patungo sa kaliwang bahagi upang maiwasan ang papasok na pag-atake. Bam! Isa pang malaking bunganga ang lumitaw sa lupa. Nanginginig ang katawan ni Kyle nang tumagos ang lumulutang na yelo sa kanyang katawan. Bia gumawa ng isang bagay. Sa isang sigaw, nagmamadali siyang tumingin sa silangan at nagsimulang tumakbo muli. Tiningnan ni Bia na lumilipad sa itaas ang sitwasyon at nagmura. Sino ang nagtanong sa iyo na magnakaw ng kanilang mga itlog? Pareho silang plus C rango. Sa tingin mo ba uobra sa kanila ang atake ko? Sa nagngangalit na mga ngipin, binato ni Bia ang mga ahas upang makaabala ngunit ang mga ball ang apoy ay naging usok nang dumampi ito sa kanilang katawan. Ang isa sa mga ahas ay tumingin kay Bia na may pulang mata. Ang mga sungay ng ahas ay kumikinang na may maningning na puting liwanag at isang pabilog na bola na nabuo sa pagitan ng mga sungay nito bago lumabas ang isang sinag ng yelo, na direktang patungo sa Bia. Namumula ang mukha ni Bia nang tumingin sa mabilis na lumalapit na sinag. Dali-dali niyang ikinapak ang kanyang mga pakpak at naghagis ng ilang ball ang apoy patungo sa sinag ng yelo ngunit lahat ng mga ball ang apoy ay agad na naging usok. Habang sinusumpa si Kyle sa loob, ginamit niya ang kalahati ng kanyang mana at bumuo ng maliwanag na pulang kalasag sa kanyang harapan. Bumagsak ang sinag sa kalasag at sa loob ng isang segundo ay lumitaw ang isang bitek sa kalasag, pagkatapos ng isa pang segundo ang isang bitek ay naging daan-daang bitek. Pagkaraan ng isa pang segundo, nasira ang fire shield sa maliliit na butil ngunit wala nang makita si Bia. Habang inaatake ng sinag ang kalasag ay dumistansya siya sa sinag at umalis sa hanay ng pag-atake. Tumingin ang ahas sa walang laman na langit at Bia flying figure na napakalayo at tumigil sa sinag. Sa sumisitsit na tunog, nagsimula na naman itong sumunod sa likod ni Kyle. Sa kabilang banda, hingal na hingal si Kyle habang nakatingin sa asul na ahas na sumusunod sa kanya. Hindi nagtagal, lumitaw ang isa pang malaking bola ng yelo sa ibabaw ng ulo ng ahas. Shit! Sa isang sumpa, ginamit muli ni Kyle ang instant teleportation, upang maiwasan ang pag-atake. Lumingon sa likod si Kyle, gusto niyang atakihin ang ahas na nag-iisa lang ito ngunit makalipas ang ilang segundo, lumitaw din ang isa pang ahas sa likod ng unang ahas. Namumungay ang mga mata, muling binilisan ni Kyle patungo sa silangan. Bia! I told you to do something. Isang pagod na boses ang narinig sa isipan ni Kyle. Sinusubukan ko. May kakaibang kakayahan ang ahas. Bigla na lang itong nagpaputok ng ice beam mula sa ulo nito. Kaya naman naubos ko ang kalahati ng mana ko. Matapos marinig si Bia, lumingon si Kyle. Naubos din ang kanyang mana. Kung hindi niya naalis ang mga ahas sa lalong madaling panahon, malamang ay tapos na siya. Habang tumatakbo si Kyle ay biglang may narinig siyang tunog sa malapit. Naningkit ang mga mata niya at agad siyang tumalikod at nagsimulang tumakbo patungo sa tunog. Ilang segundo lang ay nakarating na siya sa lugar kung saan nanggagaling ang tunog ngunit nang makita ni Kyle ang nasa harapan niya ay halos mahimatay siya. 316 na metro ang taas na apes ay nakatayong magkasama. Lahat sila ay si rango. Sa ngayon ang mga apes ay kumakain ng isang halimaw na bangkay. Gayun din, may mga kakaibang spike sa lupa sa buong katawan ng ape. Napatingin si Kyle sa mga apes at napalingon din ang mga apes matapos makarinig ng commotion. Naluluha ang ekspresyon, dahan-daang nagsalita si Kyle sa loob ng kanyang ulo. Bia magkita tayo sa susunod nating buhay. Ano? Sa sandaling sinabi ni Kyle ang mga salitang iyon sa loob ng kanyang ulo, bumagsak ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa at nahulog siya sa ilalim ng lupa ng may malakas na kalabog. Napatingin ang mga apes sa kinatatayuan ni Kyle kanina, buti na lang may nakita silang malaking ice ball na dumarating sa kanilang mga mata. Nanliit ang kanilang mga mata habang nakatingin sa ball ang yelo bago nagmamadaling lumayo sa hanay ng bola. Ang mga apes ay napakaliksi.
Sa isang mabilis na paggalaw, nawala sila sa kanilang lugar. Bumagsak ang bola ng yelo sa pagkain ng ape nang may malakas na putok. Isang maliit na pagyanig ang yumanig sa lupa at isang malaking bunganga ang nabuo. Sa ilalim ng natulala ng mga mata ng ape, ang kanilang pagkain ay naging mga butil ng yelo at naglaho sa manipis na hangin. Lumitaw din ang dalawang asul na ahas sa lugar kung saan nakatayo ang mga apes. Nabigla pa rin ang mga apes nang makitang hindi na nakikita ang kanilang pagkain. Nang dumating ang mga ahas, lumingon ang tatlong apes na may maitim na mga mata at tumingin sa mga ahas. Hindi man lang naghintay ng isang segundo ay inatake ng mga apes ang mga ahas na naghahanap kay Kyle. Samantala, ilang metro sa ilalim ng lupa. Napabuntong hininga si Kyle at tumingin sa itaas sa maliit na siwang kung saan siya nahulog. Hindi man lang siya naglakas loob na gumalaw. Niyanig ng malalakas na tunog ng labanan ang buong lugar kung saan siya nakaupo. Habang si Kyle ay pigil hininga para hindi maakit ang atensyon ng mga ahas at ape. Isang nag-aalalang boses ang narinig sa kanyang ulo. Kyle, okay ka lang ba? Yep, parang ganon. Buhay pa ako. Habang nakaupo sa isang butas sa ilalim ng lupa, naririnig ni Kyle ang malalakas na tunog ng patuloy na labanan ngunit pagkaraan ng ilang minuto ay biglang tumahimik ang lahat. With a serious expression, tinanong niya si Bia through their connection. Kumusta ang sitwasyon sa labas? Ilang metro ang layo mula sa labanan, nakaupo si Bia sa ibabaw ng sanga ng puno. Pinanangkitin niyang mga mata ang mga ahas at apes bago ikinwento kay Kyle ang lahat. Namatay ang isa sa tatlong ape sa ilalim ng snake ice ball. Sa kabilang banda, malubhang nasugatan ang isa sa mga ahas. Sa ngayon ang natitirang dalawang apes ay nakatitig sa mga ahas. Tila malapit na silang otres dahil ang magkabilang panig ay dumanas ng mabigat na casualty. Makalipas ang ilang minuto, tuluyang umalis sa lugar ang mga ahas at apes. Nagalit ang mga ahas at gustong hanapin ang nagnakaw ng kanilang mga itlog ngunit sa huli, atubili silang umalis dahil sa mga apes. Matapos malaman na umalis na ang mga ahas at apes sa paligid, tuluyang pinakawala ni Kyle ang kanyang pigil na hininga. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang mga ahas. Kahapon ayon sa mapa ay dumating siya sa harap ng isang Golden Cross mark. Pagkatapos kunin ang kayamanan, aalis na sana si Kyle ngunit nakita niya ang isang maliit na butas na naroroon sa malapit na track ng puno. Matapos makita ang butas, pareho silang pumasok ni Bia sa butas ng puno ngunit walang anuman sa loob ng butas maliban sa makikitid na lagusan at kakaibang asul na baging. Inabot sila ng isang buong araw para lang mahanap ang dulo ng mga lagusan kung saan naruroon ang isang malaking itim na kwarto. Madilim ang silid na may iisang pugad lamang na gawa sa napakalaking tumpok ng mga dahon sa gitna. Lumapit si Kyle sa pugad at nakakita ng maraming asul na itlog. Mayroong kabuoang 5 mga itlog, ang mga itlog ay naglalabas ng malamig na aura. Matapos makita ang mga itlog na kasing laki ng kamao ay nagliwanag ang mga mata ni Kyle. Hinanap ang mga itlog ng halimaw dahil maaaring makipag-ugnayan ang sino man sa halimaw bago sila mapisa. Gusto ni Kyle na itabi ang mga itlog sa kanyang storage ring ngunit dahil mga buhay na bagay ang mga ito ay hindi niya nagawa. Habang pinupulot niya ang mga itlog, biglang naramdaman ni Bia ang dalawang delikadong aura na papalapit sa kanila ng buong bilis. Sa huli, dumukot lang ng dalawang itlog si Kyle at agad na tumakbo papunta sa pinasukan niya. Buntong hininga. Sa mahabang buntong hininga, dahan-daang gumapang palabas si Kyle mula sa makipot na hukay na nagligtas sa kanyang buhay mula sa mga ahas. Pagkalabas ay dali-dali niyang hinubad ang kanyang damit. Nang makitang marumi at pawisan ang sarili, nagsimulang maglakad si Kyle patungo sa malapit na pinagmumulan ng tubig. Nitong mga nakaraang araw, kabisado niya ang lahat ng direksyon kung saan siya makakahanap ng tubig. Isa pa, kahit isa sa pinakamalaki ang unang palapag, halos pareho lang ang buong istruktura nito. Habang naglalakad ay napatingin si Kyle kay Bia na lumilipad sa tabi niya. Seryoso ang ekspresyon niya. Bia, huwag na tayong pumasok sa mga kakaibang butas ng puno. Sa huling pagkakataon na nakakita siya ng isang butas na naruroon sa isang puno ng kahoy ay hinabol siya ng isang malaking Scorpio sa buong sahig at ngayon ay ang mga ahas. Kaya naman nag-isip si Kyle para tumakas sa tuwing makakakita siya ng isa pang butas na naruroon sa isang puno ng kahoy. Or else who knows kung mabubuhay pa siya sa susunod na habulin siya ng isa pang boss monsters. Hindi kaya ako ang na-curious at gustong tingnan kung ano ang nasa loob ng tree hole.
Sarcastic na boses ni Bia ang narinig sa loob ng ulo ni Kyle na naglakad lang papunta sa pinakamalapit na pinagmumula ng tubig nang hindi na nagsalita pa. Pagkaalis ni Kyle at Bia, isang lumulutang na matandang may puting buhok ang tumingin sa mga sirang puno at sa patay na bangkay ng ape. Nakasuot siya ng pilak na damit na puno ng mga sinaunang simbolo. Ang asul na mga mata ng matanda ay naglalabas ng napakalamig na aura habang nakatingin sa kinatatayuan ni Kyle kanina. Kahit walang ekspresyon ang mukha niya, hindi mapigilan ang kaliwang talukap ng mata niya na hindi mapigil. Ang brat na ito. Akala ko sa wakas ay makakaranas siya ng ilang mga pag-urong pagkatapos na galitin ang mag-asawang ahas ngunit nakaligtas siya dahil sa isang hukay. Matapos pagmasdan si Kyle nitong nakaraang linggo, grabe ang pagdududa ng matanda sa buhay na kinagisnan niya hanggang ngayon. Paano ba makakaligtas ang isang tao mula sa 2+C rango na halimaw dahil lang sa isang hukay? Gumagala lang si Kyle at sa loob ng isang linggo ay nakakita siya ng 3 sikretong lugar sa unang palapag. Alam ng matanda na gumagamit si Kyle ng lumang scroll, ngunit ang paghahanap ng mga kayamanan at pagdadala sa kanila sa presensya ng boss monsters, ay dalawang magkaibang bagay. Isa pa, kahit na kinuha ni Kyle ang lahat sa sahig na ito. Papalitan na lang ng matanda ang mga bakanteng lugar ng mas malalaking kayamanan. Nandito kasi ang tower para tulungan ang nakababatang henerasyon hanggat maaari ngunit para makakuha ng reward kailangan nilang harapin ang panganib. Kung tutuusin, walang libre sa mundo. At saka, bakit mayroon siyang pangit na bagay sa loob ng kanyang katawan? Bahagyang kumunat ang noo ng matanda nang maramdaman ang napakaruming bagay na nasa loob ng katawan ni Kyle ngunit muling naging walang ekspresyon ang mukha nito. Siya ang pinakamatandang tagapag-alaga ng Toring ngunit sa kabila ng kanyang daang taong karanasan, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng napakasamang bagay na tumutulo sa kaluluwa ng isang tao. Gusto niyang tanggalin yung bagay sa katawan ni Kyle pero nasa puso niya iyon at tanging ang naglagay lang ang makakapagtanggal nito nang hindi sinasaktan si Kyle. Hindi ko maalis ang bagay na iyon kung hindi ay mamatay ang bata. Napabuntong hininga, binuksan ng matanda ang isang portal at pumasok. Tatanungin niya ang kanyang master, kung ano ang gagawin sa bata. Ang bagay na nasa loob ng katawan ni Kyle ay hindi dapat naruroon sa planetang ito dahil kabilang ito sa isang kaharian kung saan naninirahan ang mga makapangyarihang nilalang. Matapos makapasok sa portal, dumating ang matanda sa isang medyo payak na silid. Puting-puti ang kwarto na may isang upuan at mesa sa gitna. Nakikita rin ng matanda ang isang walang laman na bookshelf sa isang sulok at mga tambak ng mga sinaunang libro na nakalatag sa lupa. Sa loob ng puting kwarto, nakatayo sa harap ng bookshelf ang isang lalaki na tila nasa mid-30s. Patuloy niyang binabalikan ang mga pahina ng isang lumang libro. Nakasuot ng gintong robe ang lalaki. Ang kanyang buhok ay ganap na itim at ang kanyang mga mata ay kulay abo. Walang kahit isang emosyon ang nasa loob ng malalim na kulay abong mga mata ng lalaki. Isa pa, ang figure ng lalaki ay ilusyonaryo, parang kandilang dimli na mamamatay kapag may humihip dito. Napatingin ang itim na buhok sa matanda na kararating lang sa isang portal. Alam ko kung bakit ka nandito, Susan. Nararamdaman ko rin ang bagay na nasa loob ng katawan ng bata. Napabuntong hininga ang matanda na Susan ang pangalan at tumingin sa lalaking itim ang buhok. Guro, wala ka bang gagawin? Isang taong hindi dapat naririto ang lumabag sa mundong ito. Ginagamit din niya ang katawan ng isang bata bilang lalagyan. Isinara ng lalaking itim ang buhok na binabasa niya. Kahit na gusto ko hindi ko kaya dahil ako ay isang maliit na labi, ang aking orihinal na sarili ay naiwan. Sa sandaling umalis ako sa silid na ito, mawawala ako. Napatingin ng matanda sa lalaking itim ang buhok at bumaantong hininga bago nanlamig ang mukha nito. Dapat ko bang patayin ang bata? Umiling-iling ang lalaking may itim na buhok sabay tawa. Alam kong kung papatayin natin ang bata ang bagay, sa loob ng kanyang katawan ay masisira at magdudulot ito ng napakalaking pinsala sa taong naglagay ng bagay, sa loob ng bata. Pero Susan, parang napansin mo lang yan sa loob ng katawan ng bata. Napataas ang kilay ni Susan sa sinabi ng lalaking itim ang buhok. Biglang nagwagayway ng kamay ang lalaking itim ang buhok at bumungad sa kanyang harapan ang isang malaking screen. Sa screen, parehong nakita ng itim na buhok at ni Susan ang isang batang bata at isang pulang ibon na gumagala sa loob ng kagubatan. Tingnan mong mabuti kung paano niyayakap ng kalikasan ang kanyang katawan na parang isa siya sa kalikasan.
Nakasimangot na tumingin si Susan kay Kyle pero wala pa rin siyang nakita pero biglang nanlaki ang mga mata niya nang makita ang maliliit na asul na kristal na particle sa loob ng katawan ni Kyle. Dugo. Nakangiting isinara ng lalaking itim ang buhok ang screen bago kumuha ng libro sa lupa. Mukhang kahit ang naglagay ng karumal-dumal na bagay na iyon sa katawan ng bata ay hindi alam na espesyal ang dugong dumadaloy sa mga ugat ng bata. Sa isang pause, naging seryoso ang boses ng lalaking itim ang buhok. Susan, minsan lang sa 1,000,000,000 taon ipinanganak ang isang taong pinagpala na maging isang celestial. Isang nilalang na mas mataas pa sa akin. Kaya't huwag mo na siyang subukang saktan. Sa seryosong ekspresyon, nagmamadaling tumango si Susan. Matapos makitang nagbabasa ng libro ang lalaking itim ang buhok, binuksan ni Susan ang isang portal at aalis na sana nang biglang nagsalita muli ang lalaking itim ang buhok. Ipadala ang bata sa itaas na palapag. Nabigo siya sa pagsusulit sa ika-6 na palapag dahil hindi niya lubos na nagising ang kanyang tunay na potensyal. Tingnan natin kung hanggang kailan siya makakaligtas laban sa bagay na tumutulo sa kanyang kaluluwa. Nakayukong pumasok si Susan sa portal. Iniwan ang itim na buhok na kabataan na nagiging gross sa pagbabasa. Pagkarating sa harap ng isang maliit na batis, nagmamadaling naglinis ng sarili si Kyle. Ang tubig ng batis ay napakalinaw na may ilang maliliit na halimaw ng isda na lumalangoy dito at doon. Sa magkabilang gilid ng batis, ang tanging nakikita ni Kyle ay malalaking puno at damo. Wala na akong damit. Sa inis na ekspresyon ay tinignan ni Kyle ang suot niyang damit. Isang maluwag na brown shirt na may pantalon. Iyon ang huling malinis na damit na naiwan niya. Tiningnan ni Kyle ang kanyang refleksyon na naruroon sa loob ng tubig ng batis at kumunat ang noo. Ang sulok ng kanyang itim na buhok ay nagsimulang maging pilak noong siya ay 16 anyos ngunit ngayon halos 25% ng kanyang buhok ay pilak. Hindi tulad ng dati ay kitang-kita niya ang malaking pagkakaiba sa kanyang hitsura dahil lahat ng ito ay nangyari sa loob ng 1 linggo. Maging ang kanyang mga itim na mata ay kakaibang nagbibigay ng mas berdeng lilam. Anong nangyayari? Tanong ni Kyle pero pagkatapos ng ilang segundong pag-iisip ay napatigil siya sa pagtingin sa sarili. Dahil ba sa bloodline ko? Alam niyang magiging 17 na siya sa susunod na buwan at tulad noong nakaraang taon, nagsimulang lumitaw muli ang mga pagbabagong ito. Noong unang pagkakataon, ang buhok ni Kyle ay nagsimulang magbago ng kulay ang kanyang ama ay medyo nag-aalala dahil sa halip na maging pilak mula sa mga ugat ang kanyang buhok ay nagsimulang maging pilak mula sa mga sulok. Tumawag si Baron Ohan ng ilang mga manggagamot upang suriin siya ngunit ang mga manggagamot ay walang nakitang problema kay Kyle. Kaya naman pagkatapos noon ay hindi na lang iniisip ni Kyle ang bagay na ito dahil hindi naman siya nakakasama ng mga pagbabago. Pero ngayong alam niyang may bloodline siya na wala sa iba, sigurado siyang may kaugnayan sa bloodline niya ang mga pagbabago sa kanyang anyo. Seryoso ang mukha, naglakad si Kyle patungo sa cloth bag kung saan niya inilagay ang 2 blonde na itlog. Ang mga itlog ay naglalabas pa rin ng malamig na aura. Inilagay ni Kyle ang pouch na naglalaman ng mga storage ring na may mga itlog at itinali ang bag sa kanyang bewang. Matapos magpahinga ng ilang sandali, parehong nagsimulang magtungo sa silangan sina Kyle at Bia upang maghanap ng higit pang mga kayamanan. Habang naglalakad si Kyle, lumilipad si Bia sa taas. Bigla siyang nakakita ng mga tao at agad na nagpaalam kay Kyle. Nakayukong umiba ng direksyon si Kyle dahil ayaw niyang may makasalubong at magsayang ng oras dahil abala siya sa pagwawalis ng first floor. Makalipas ang 1 oras, nakatayo si Kyle sa harap ng kakaibang istruktura. Sa gitna ng 3 malalaking puno, nakatayo ng patayo ang isang malaking tapyas ng bato na may nakaukit na sinaunang wika. May malaking madilim na lagusan sa ilalim ng stone tablet. Napatingin si Kyle sa stone tablet at nakasimangot. Malayo ng kaunti sa lugar na ito ang nakita niyang golden cross mark. Isa pa, ayon sa mapa ang lugar na kanyang kinatatayuan ay walang markang ginto o itim na cross. Tiningnan din ni Bia ang stone tablet at ang madilim na lagusan bago tinanong si Kyle. Papasok na ba tayo sa loob? Sa seryosong ekspresyon, nagmamadali siyang umiling. Bia, sa tingin ko dapat nating iwasan ang madilim na butes hanggat maaari. Pagkatapos magsalita ay agad na tumalikod si Kylie at umalis sa lugar. 1 oras lang ang nakalipas ay hinabol siya ng mga ahas. Walang paraan na gusto niyang maranasan muli ang pakiramdam na iyon. Napatingin si Bia sa lagusan tapos kay Kyle. Kinusat niya ang maliliit niyang mata na may medyo nagulat na ekspresyon. Okay.
Habang papaalis si Kyle ay napatingin ang matandang tinawag na Susan sa kanyang kumukupas na imahe. Kahit na walang ekspresyon ang kanyang mukha, may nakikitang ugat na nakaumbok sa kanyang noo. Itong batang ito. Pinasok mo ang bawat lagusan at butas na nakita mo ngunit ngayong gusto kitang ipadala sa ikapitong palapag umiiwas ka na sa mga butas. Sa paglipas ng mahabang panahon, tuluyang naging madilim ang matandang mukha ni Susan na laging walang emosyon. Dapat ko bang kunin siya at itapon sa loob ng lagusan? Nagmamadaling umiling si Susan. Hindi siya pinapayagang saktan ang bata. Sa matiyagang ekspresyon, nagsimula siyang lumutang patungo sa susunod na destinasyon kung saan pupunta si Kyle. Samantala, sa ikapitong palapag. Nakaupo sina Alec at Gian sa ibabaw ng malaking bato. Magaspang ang kanilang paghinga at iba't ibang butas ang makikita sa kanilang mga damit. Ang batong inuupuan nila ang tanging lugar na hindi mainit. Napakainit ng kapaligiran sa kanilang paligid na parang natutunaw silang dalawa. Habang nagpapahinga sila, biglang gumapang ang dalawang fire skeleton mula sa isang maliit na lawa ng lava na nasa tapat nila. Ang isa sa mga fire skeleton ay may asul na core sa gitna ng dibdib nito habang ang isa naman ay may pulang core. Matapos gumapang palabas ang magkabilang fire skeletons ay tumingin kina Alec at Gian gamit ang kanilang mga mata bago tumakbo patungo sa kanila. Napatingin si Gian sa papalapit na mga kalansay, gusto niyang umiyak. Isang linggo na ang nakalipas mula noong dumating kami sa sahig na ito at ang tanging ginawa namin ay ang paghahanap at pagpatay sa mga pangit na kalansay na ito. Wala man lang kaming nakitang isang kayamanan. Napaka-unfair, ayoko nang makipag-away. Narinig ang boses ni Gian na puno ng frustration. Napabuntong hininga si Alec at sumulyap sa kanyang palso. Sa kanyang wrist number 289 ay nakasulat sa pulang bold na letra. Ibig sabihin kailangan niyang pumatay ng 711 pang fire skeleton para maabot ang bilang na 1,000. Mas mababa pa ang kill number ni Gian kaysa kay Alec. Ang kanyang palso ay nagpakita ng numerong 178. Ang pagpatay sa mga kalansay ng apoy ay hindi mahirap dahil pareho silang naglalaban ay kayang harapin ang mga kalansay. Ang mahirap ay ang paghahanap ng mga pangit na kalansay at pagharap sa mainit na kapaligiran. Paminsan-minsan, ang mga kalansay ay gumagapang palabas mula sa mga lawa ng lava o hukay ngunit ang bilang ay napakaliit. Seryosong ekspresyon, tumayo si Alec para labanan ang dalawang kalansay na tumatakbo palapit sa kanila. Ituloy natin. Naniniwala akong kaya natin ito. Matapos marinig ang masayang salita ni Alec, hindi alam ni Gian kung iiyak o matatawa. Gusto lang niyang umuwi. Habang lumuluha ang ekspresyon, tumayo din si Gian at binato ang mga papalapit na kalansay. Kayong mga bastos. Piraso ng tae. Ni hindi nga kita kayang lutuin o kainin. Bakit ba ang pangit niyong lahat? Tumingin ulit si Alec kay Gian na tulala. Maging ang mga kalansay na tumatakbo patungo sa dalawa ay sandaling natahimik. Sa kabilang banda, pagkatapos ng isa pang oras. Sa wakas ay lumitaw si Kyle sa lugar kung saan nagpakita ang mapa ng isang gintong markang krus. Sa harap niya ay isang malawak na bukid ng berdeng damo. Makapal at mahaba ang damo, halos katumbas ng nagtataas ang mga puno na nakapalibot kay Kyle ang taas. Maging si Bia na lumilipad sa ibabaw ng damuhan ay hindi makita kung ano ang nasa loob. Sa isang pag-iingat na ekspresyon, inilipat ni Kyle ang ilang mga patong ng damo at pumasok sa loob. Matapos maglakad sa loob ng damuhan ng isang minuto, nakakita si Kyle ng isang maliit na bukas na lugar sa gitna ng damo. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Eternal Bloodline.